Dito po kasi sa ating bagong ombudsman, tila baga hindi ko alam kung ito ba ay nambubudol. Hindi ko alam kung nambubudol eh. Gustong lituhin ang mga tao. Ngayon sa isang interview mga kababayan, tinanong ng media itong si Ombudsman Boyeng Remulla. Tinanong siya ng media ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna kung pwede ba imbestigahan at prosecute ng Ombudsman ang Vice President. Oo. Sagot ng Ombudsman Boyeng Remulla, pwede raw imbestigahan at i-prosecute ang Vice President. Sa kanyang tingin. Ano? Dahil dyan mga kababayan, naglabas po ng pahayag ang dating ombudsman na si Samuel Martires. At sinupalpal niya itong si Boyeng. Ito po, basahin po ninyo ang sagot nitong si dating ombudsman Samuel Martires. Ang Vice President daw ay hindi pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Dahil dyan mga kababayan, tayo po ay naguluhan. Tayo po ay nalito. Sapagkat ayon sa bagong ombudsman, Boyeng Remulla, pwede raw i-prosecute ng ombudsman ang Vice President, pero sa dati namang ombudsman, Samuel Martires, hindi raw pwede. Di dahil yan, siyempre, nagkaroon tayo ng katanungan, sino ba talaga ang nagsasabi ng tama? Sino ba talaga ang nagsasabi ng may katotohanan? Si Boyeng ba? O si dating ombudsman Samuel Martires ba? Kasi parehong abogado, parehong ombudsman. Kaya tayo po ay nagduda, na ito ba si Boyeng ay nagsasabi ng tama o nambubudol lang o ginagago lang yung mga Pilipino. Okay? Kaya mga kababayan, dahil nga po tayo ay hindi abogado, kaya naisip po natin na magtanong-tanong sa mga kakilala nating abogado. Tinanong natin kung tama ba itong sinasabi nitong si Boyeng na pwedeng i-prosecute, pwedeng imbestigahan ng ombudsman at i-prosecute ang Vice President na kasalukuyang nakaupo. Sabi sa akin ng aking kakilalang abogado, hindi raw pwede yun. Hindi raw pwede yun. Okay? Sabi sa akin ang pwede lang gawin ng ombudsman ay mag-imbestiga o imbestigahan ang Vice President para mag-gather ng evidence kung ito ay may request ng Kongreso ng Lower House. Bawal daw, wala daw sa kapangyarihan ng ombudsman ang mag-prosecute ng Vice President, yung mga impeachable officer official ng ating gobyerno. Bawal daw i-prosecute ng ombudsman dahil wala daw silang power para gawin iyon. Ang pwede raw gawin ng ombudsman, sabi ko nga kanina, mag-imbestiga, mag-gather ng evidence kung ito may request ng Kongreso ng Lower House para gamitin sa impeachment. At pag na-impeach na, natanggal na sa pwesto ang Vice President, doon pa lamang
pwede magsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Oo. Sinabi nga sa akin, nag-cite pa ng Constitution. And under 1987 Constitution, Article 6, Section 2, sabi, the Vice President daw ay hindi pwede. The Vice President, Supreme Court, kahit yung kumilik, sabi niya, hindi daw yung pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Yung kumilik chairman. Kumilik basta impeachable official ng ating gobyerno. Hindi daw pwede yun. Dahil pag ginawa daw ng ombudsman yun, magkakaroon ng constitutional crisis. Labag daw yun sa batas. At sabi pa nga, pwede pa nga daw yung pag yan daw ay ginawa ng ombudsman, i-prosecute ang Vice President, kasalukuyang nakaupong Vice President, pwede pa nga daw yun gamitin sa kanya. Baka siya pa ma-impeach kasi nilabag niya yung batas. Culpable violation of Constitution. Bawal daw yun, mga kababayan. Kaya, naisip ko, na itong si Buying ay niloloko ang mga tao. Diba? Bawal Diba dapat na alam mong bawal, huwag kang magpahayag sa mga Pilipino na pwede ang hindi pwede. Kasi aasahan nyo ng mga tao Diba? Aasahan nyo ng mga tao. Ngayon, dahil nga nagpahayag ka na, sabi mo pwede i-prosecute ang Vice President. Dahil nga sa Constitution ay bawal, aasahan ng tao yun. Pag hindi mo nagawa yun, umasa ang tao sa'yo sa sinabi mo. Dahil nga bawal, hindi mo kayang gawin, hindi mo pwedeng gawin, yan ang ibig sabihin nun, binudol mo ang tao, niloko mo ang mga tao. Yun ang ibig sabihin nun.